Yo, bago ang lahat. Sa latest update ngayong araw, malinaw na hindi na trade si Giannis Antetokounmpo. Nanatili siya sa Milwaukee Bucks matapos ang NBA trade deadline. Sa dami ng rumors nitong mga nakaraang araw, maraming fans ang kinabahan, lalo na yung mga nag-aabang kung lilipat ba siya sa ibang contender team tulad ng Warriors o ibang malalakas na squad. Nagdesisyon ang Milwaukee Bucks na huwag siyang i-trade. Kahit na may pressure at maraming offers, pinili nilang panatilihin ang kanilang best player. Ibig sabihin, naniniwala pa rin ang Bucks na kaya pa nilang lumaban kasama si Giannis ngayong season. Pero kahit hindi siya na-trade ngayon, hindi ibig sabihin tapos na ang usapan. Posible pa rin mangyari ang trade sa off-season. Alam naman natin sa NBA, isang desisyon lang, isang request lang, pwedeng magbago lahat. Kung sakaling hindi maganda ang performance ng Bucks sa playoffs, dun pwedeng magsimula ulit ang mga trade talks. Posibleng may mga teams ulit na mag-all-in para kay Giannis at Anthony Davis sa Washington Wizards. Sa trade na ito, napunta si AD sa Wizards kasama sina D'Angelo Russell, Jaden Hardy at Dante Exum. Habang ang Dallas naman ay nakakuha ng veterans, young players at maraming draft picks. Ibig sabihin nito, malinaw na ang direksyon ng Dallas Mavericks ngayon, rebuild mode na talaga sila. Ngayon, bakit nga ba nila tinrade si Anthony Davis? Una, dahil sa injuries. Ilang games lang ang nalaro ni AD ngayong season kaya nahirapan ang Dallas na mag-build around sa kanya. Pangalawa, gusto nilang mag-focus sa future. May bagong young star ang team at gusto nilang mag-build ng mas batang core. Sa side naman ng Wizards, napakalaking move nito. Imagine, magkakaroon sila ng isang dominant big man na kayang mag-score, rebound at magdepensa. Kung magiging healthy si AD, malaking bagay ito para sa Washington. Sunod naman nating pag-usapan ang move ng Golden State Warriors. Matagal nang usap-usap na gusto nilang kumuha ng superstar. May mga rumors pa nga na target nila si Giannis. Pero sa huli, ang nakuha nila ay si Kristaps Porzingis. Ibinigay ng Warriors si Jonathan Kuminga at Buddy Hield kapalit ni Porzingis. Malaking desisyon ito. Si Kuminga ay young star na may malaking potential. Pero pinakawalan siya ng Warriors para makakuha ng veteran big man na ready mag-contribute ngayon. Ano ang makukuha ng Warriors kay Porzingis? Stretch big na kayang mag 3 points. Shot blocker sa ilalim. Height at size na matagal na nilang kailangan. Perfect fit siya sa sistema ni Steph Curry dahil kayang mag-space ng floor. At posibleng ibig sabihin nito ay hindi na nila hahabulin si Giannis. All-in mode na ang Warriors. Gusto na nilang manalo ulit habang nandyan pa si Steph. Para naman sa Hawks, magandang move din ito dahil nakakuha sila ng batang star sa katauhan ni Kuminga. Isa pang malaking pangalan na na-trade ay si Chris Paul. Napunta siya sa Toronto Raptors sa isang 3-team deal. Pero eto ang twist. Posibleng hindi pa siya maglaro sa Raptors. May mga reports na pwedeng matrade ulit siya, ma-buyout, o tuluyan ng mag-retire. Sa edad niyang 40, malapit na talaga sa dulo ang career ni Chris Paul. Pero kahit ganon, isa pa rin siya sa pinaka-respected point guard sa NBA history. Ang trade na ito ay mukhang salary move lang talaga. Hindi siya kinuha ng Raptors para gawing franchise player. Parang naging temporary landing spot lang siya. At kung ma-buyout siya, posibleng pumunta siya sa contender team para sa last championship run. Ito naman ang isa sa pinaka-nakakalungkot na balita. Si Lonzo Ball ay na-trade bilang bahagi ng isang deal, pero agad din siyang na-waive ng team. Ibig sabihin nito, ginamit lang siya bilang salary filler. Hindi siya parte ng long-term plans ng team. Ngayon, free agent na si Lonzo. Pwedeng kunin siya ng kahit anong team kung gusto nila. Pero ang biggest question dito ay, kaya pa ba niyang bumalik sa dating form? Matagal siyang nawala dahil sa injuries. Pero kung makabalik siya sa 100%, malaking tulong pa rin siya sa kahit anong team. Isa pa rin siyang elite passer at defender. Posibleng may contender team na sumugal sa kanya. Kung titingnan natin ang lahat ng trades na ito, malinaw ang trend ngayong deadline. Warriors has win now mode. Mavericks has rebuild mode. Wizards has bagong core. Raptors has salary adjustments. Lonzo has comeback story possibility. At ang pinaka-interesting na tanong ngayon, aling team ang biggest winner? Para sa akin, Warriors ang panalo sa short term. Pero sa long term, posibleng Dallas ang tunay na nag-prepare para sa future. Kayo, ano sa tingin ninyo? Panalo ba ang Warriors sa pagkuha kay Porzingis? Tama ba ang Wizards na kunin si Anthony Davis? At sa tingin ninyo, may team pa bang kukuha kay Lonzo Ball? Comment nyo lang sa baba ang opinion nyo. Kung nagustuhan nyo ang ganitong NBA trade updates, huwag kalimutang like, subscribe at share sa kapwa NBA fans. Peace out!